Magandang araw na muli mga boss. Mag-change oil muna ako. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, kayo na yung mag-change oil nyan para makatipid kayo. Gagamit ka lang naman dyan ng number 14 na back sense. Luluwagan mo itong drain plug nya at pag naluwagan mo na yung mga boss, kumuha ka ng sahuran mo. Tapos tanggalin mo na itong drain plug nya. O di ba? Napakasimple lang naman. Kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, minsan kasi mga boss akala nyo mahirap pag-change oil Pero sa totoo lang, napakadali lang. Panoorin nyo, di ba natanggal ko na itong drain plug nya? O, papatuluin nyo lang naman yan. Siyempre, dapat meron kayo lalagyanan, pansalo nitong maraming langis. At pagkaunti na lang yung tumutulo, o ibalik mo muna pansamantala itong drain plug nya. Tapos, gamit ka uli ng box lens na number 14. Higpitan mo muna yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, babalik ka ulit dito sa ibabaw ng makina nyo, mga boss. Dahil nga ang gagawin ko dyan, mga boss, is magpa-flashing ako. Alam niyo naman siguro pag ako nag-change oil, gumagamit ako ng Rev X40. Yan yung ginagamit kong pang-flashing dahil nakakasigurado ako dyan na yung mga malalapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina mo is kaya tanggalin nitong Rev X40. At maraming beses ko lang napatunayan yan. Ang diskarte lang naman dyan mga boss, kapag naisalin mo na itong Rev X40 na gagamitin mong pang-flashing, ibalik mo itong engine cap nya. Tapos, pwede mo nang i-start itong makina. Pag pina-start nyo itong makina mga boss, 5 minutes lang dapat yan na naka-idle. Hindi nyo kailangan niyang i-revolution or kahit ano pa man. Dapat naka-idle lang siya. Alam niyo mga boss, malaking bagay din kasi yung nagpa-flashing kayo bago nyo ilagay yung paborito nyong langis. Unang-una, kahit pa paano, malilinis itong loob ng makina nyo every time na magpa-flashing kayo bago kayo maglagay ng paborito nyong langis. Pero kung kulang kayo sa budget, diskarte nyo na yon. Pwede nyo naman patuluin lang or hanginan. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil na-consume ko na yung 5 minutes. Switch off ko na itong makina. Tapos, babalik ulit ako dito sa ilalim ngayon. Gamit yung number 14 na box wrench, i-drain ko ulit itong ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Ganun lang naman mga boss, pag nag-change oil kayo, napakasimple. Tingnan nyo, naluwagan ko na itong drain plug. O, tatanggalin ko ulit yan. Tapos, lilipat naman ako ng position dahil nga sa habang nagpapatulo ako para hindi naman masayang yung oras, tatanggalin ko naman itong oil filter niya. Kung mapapansin nyo mga boss, ayan yung oil filter niya. Oh. Napakadali lang din luwagan yan. Basta't meron kayong tools na pantanggal ng oil filter. O, naluwagan ko na, di ba? O, pwede ko na ngayon tanggalin itong oil filter. O, kakamayin nyo lang naman yan pag naluwagan nyo na eh. O, ayan na ngayon yung oil filter niya na luma. Yung part number niyan mga boss is C11131. Pero bago nyo ilagay yung bagong oil filter, syempre naman punasan nyo muna yung pinaka-base ng paglalagyan nyo ng bagong oil filter. Pero bago yan mga boss, ipakita ko sa inyo yung paglalagyan nyo ng bagong oil filter. Ayan yun mga boss, di ba? Nakita nyo naman, di ba? Malinis na siya. At dahil sa malinis na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay yung bagong oil filter mo. Siya nga pala, dapat pahiran nyo ng oil yung o-ring ng bagong oil filter para pag hinigpitan nyo yan mga boss, is hindi pumilipit yung o-ring nya. Dahil nga sa masikip itong position ko mga boss, hindi ko mahigpitan ng kamay ko yan. Alanganin ako kaya gumamit ako ng oil filter rinse. Ayan ang ginamit kong paghigpit. Sa paggamit naman ng oil filter rinse mga boss, huwag naman yung sobra-sobra sa higpit. Kasi pag sumobra ka sa higpit niyan, pwede pa rin pumilipit yung o-ring niyan at maputol. Kaya dapat alali lang sa paghigpit. Tapos pag okay na siya, balik ka ulit dito sa oil pan mo. After ko mapunasan yan, nilagay ko na itong drain plug niyan, tsaka ako hinigpitan ng maayos. At dahil okay na ako dyan mga boss, dito sa ilalim ng makina, dun sa filter, dito sa drain plug, balik na ako ulit dito sa ibabaw niya. May naka-ready customer na Rev X400. Ako pa rin ang nag-recommend yan mga boss. Kadalasan sa mga ginagawa ko, ako ang nagre-recommend ng langis. Every time na nag-change oil ako. Hindi nyo isasalin lahat yan mga boss. Sobra-sobra yan pag isinalin nyo lahat. Kaya ang gagawin nyo dyan, gagamit kayo ng dipstick every time magsasalin kayo ng langis. Kahit sabihin nyo pa, nakabisado nyo yung capacity ng oil ng makina nyo, ang pinaka-the best, gumamit ka pa rin ng dipstick para makuha mo talaga yung tamang sukat ng langis mo. Nagsalin muna ako dyan ng 6.5 liters. Tapos, inilevel ko na yan dito sa dipstick nya. Ang ibig kong sabihin, inilagay ko na yan dito sa pangalawang tuldok nya or full. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itinuro ko pa nasa pangalawang tuldok na siya. Sobrang linis kasi pag plinasing kaya di nyo makita. After ko ma-level yan, i-start ko na itong makina. Tapos, after ng ilang minuto,
isi-switch off ko naman. Siyempre naman, pag nag-switch off ka ng makina, wag naman ura-urada, sukatin mo agad, gaya nung nag-comment na dapat hindi mo agad sinusukat yung langis kasi hindi pa naman nakababayan. Boss, edited tong video, natural, alagay naman hihintayin ko pa ng ilang minuto, di na inip naman yung iba. Start ko muna itong makina mga boss. Kaya nga sinabi ko, after ng ilang minuto, sukatin mo ulit. Ibig sabihin nun boss, pinatining ko muna yung langis bago ko siya susukatin. Ganun. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag yun namang sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.